Shalom Aleichem. Our Catholic Bible readings of the day is taken from the first reading is taken from Ginahos of Jeremiah chapter 31 verse 7 to 9. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Pabunin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Ang mga nalabi sa Israel, narito sila ay ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama mga bulag at mga pilay. Ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila ay talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan. Nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, paraan sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. And then the second reading is from Hebrews chapter 5 verse 1 to 6. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinagang maglilingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ng mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, na kailangan siya maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo nagtaas ang kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos, nagsasabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Binasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magkailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. And then the gospel is taken from the gospel according to Saint Mark. Stop. Then verses talata 46 46 hanggang 52. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila rooy, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga Nazaret, sumigaw siya ng
ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya, at tinawag nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig kong gawin sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yan yung mga pagbasa ngayon. Kung pagsisimba tayo, mararinig po natin yan. Hindi na natin sinali yung Book of Psalms. Ang first reading from Jeremiah is a prophecy na si Jeremiah, kung babasahin natin yung aklat ni Propeta Jeremias, na kinukonsidered sa isa sa mga major prophets, ay kung babasahin natin yung aklat ni Jeremias, mga kapatid, ay siya rin yung nag-prophecy for the destruction and captivity of Jerusalem. At makikita natin na itong panahong ito na panahon ng kwan na ay natupad din sa panahon din ni Jeremias. At bagamat siya yung nag-prophecy ng destruction or captivity ng mga Hudyo for 70 years sa Babylonia, ay nag-prophecy rin si Jeremias na ibabalik sila ng Panginoon sa kanilang bayan. At yun ay tumagal ng 70 years. So, ganun ka. So, 70 years. At yun nga yung prophecy dun sa Jeremiah 31 verse 7 to 9 na iiyak sila sa kagalakan. Kaya kung maalaala niyo yung By the Rivers of Babylon na sumikat na kanta ni Bonnie M. Actually, nagmula yun sa Biblia. At yung kanta na yung By the Rivers of Babylon, actually isa siyang malungkot na kanta na paano ko pa gagamitin ko yung aking music instrument kung ang tugtugin ko ay ang kalimutan ang Jerusalem. So actually malungkot yung By the Rivers of Babylon. Pero kinanta lang ni Bonnie M, kinanta lang nila ng masaya. Pero ang mensahe nun is malungkot. Okay, so part yun ng exile, sa panahon nila ng exile, na in-exile sila ng for 70 years sa ibang bansa sa Babylon. Then later on ay binalik sila na kung saan itong first reading inihula din ni Jeremias na ibabalik sila ng Panginoon. Then ang gospel natin, and then ang second reading is about sa pagiging dakilang saserdote. Usually ang mga saserdote ay nanggagaling sa mga Levites kay Aaron. Doon sila magmumula. Pero kung
makikita natin doon sa second reading sa Hebrew chapter 5 verse 1 to 6 na ang pagiging saserdote ng Panginoong Jesucristo ay binanggit si Melchizedek. So kung babalikan natin ang Genesis doon sa panahon na kung saan ay iba naalala niyo yung si Lot ay binihag siya ng mga kaaway niya at siya ay dinala na bihag. So si Abraham na kanyang tiyuhin ay nag-gather ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga lipin at kanyang mga tauhan at na-rescue si Lot. Then after na na-rescue ni Abraham si Lot, pagbalik ni Abraham mula sa digmaan ay sinalubong siya ni Melchizedek at doon nga binigay ni Abraham ang ikapo kay Melchizedek. Ito sa verse sa Genesis chapter 14 mga kapatid kasi binanggit ang Melchizedek dito sa second reading. Dito sa Genesis chapter 14 verse 17. Sa pagbalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma ng kapatagan ng Sabe. Tinatawag ding kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek na hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka na Abraham ng Diyos ng kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ay kapo ng lahat ng kanyang nasamsam. So, itong si Melchizedek, hari siya, pero at the same time, ang binabanggit dito na siya ay saserdote ng kataas-taasan. Ang mga Levites ay dapat doon magmumula nga kay Abraham. Ang mga saserdote magmumula doon sa kay Aaron, yung bloodline dapat doon magmumula sa mga Levita. Ngayon, pero pagdating sa Panginoong Jesucristo ay siya ay magmumula sa magiging prophet, magiging saserdote katulad ni Melchizedek. Kasi itong si Melchizedek, makikita natin hari siya, pero at the same time ng Salem, yung Salem kasi is peace, kapayapaan. Salem, kapayapaan. Hari siya ng kapayapaan. And then at the same time, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Itong tagpo na ito, makita nyo na bigla na lang lumutang sa eksena si Melchizedek na wala siya sa bloodline ng mga supposed to be na pinagmulan ng mga saserdote ang mga Levita or sa kay Aaron. Di ba? Bigla na lang siya lumutang na wala siyang pinagmulan. Hari siya ng kapayapaan, hari siya ng Salem, at the same time, saserdote siya ng kataas-taasan. So, ang Panginoon na hindi siya inihanay doon sa mga dating linya na kung saan magmumula ang mga saserdote, kundi magmula siya sa kay magiging saserdote siya katulad ni Melchizedek. Kasi ang kanyang pagkasaserdote ay nagmula sa kataas-taasan at na wala siyang pinagmulan na dito sa lupa kundi galing siya sa langit. At ang kanyang handog ay hindi katulad ng mga handog ng mga saserdote dito sa lupa, na ang mga saserdote, they need to offer the blood of the lamb para sa sarili nila, kasama sila doon. Kasi sila man din ay nagkakasala. At ang Panginoong Jesucristo, saserdote siya, pero ang kanyang inihandog ay ang kanyang sarili, pero hindi siya kasama sa
hindi siya kasama sa tutubusin sapagkat siya ay manunubos. Kasi sinasabi dun sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang Panginoon Kristo, yung saserdote noon, kapag maghandog sila, kasama sila sa kanilang, yung paghahandog nila para sa tao, kasama sila. Pero ang Panginoon Kristo, nung naghandog siya ng kanyang sarili, it is for us alone, not including Him. Kasi siya nga yung manunubos natin. Diba? Kaya nga sinasabi doon sa Hebrew chapter 9, sapagkat sa Hebrew chapter 9 verse 22, sapagkat kung walang pagbubuo ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang makapagdudulot ng kapatawaran ng mga kasalanan ay ang dugo ng isang kordero na walang kapintasan. So kung ang Panginoong Kristo ay may kapintasan, ay hindi siya magiging karapat-dapat na ihandog ang kanyang sarili para sa ating katubusan. That is why, kung tao lang ang Panginoong Kristo, hindi niya tayo matutubos, mga kapatid. At yung dugo na ihandog niya, kung tao lang siya, a merely human being, is walang saysay, mga kapatid. Kaya ngayon sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 na sinasabi doon, kung ang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit kung ang tao ay magkasala sa Diyos, sino ang mamamagitan? Walang magiging karapat-dapat. That is why, yun yung sinasabi sa John 3:16. Ma-appreciate natin yung sinasabi sa John 3:16. Then, doon sa Psalm 49 verse 7 to 8, sinasabi doon na ang kabayaran ng ating hindi natin matutubos ang ating sarili. Wala tayong kakainan, kahit ano yung hawak natin, ano yung meron tayo, ay hindi mai-equate dun sa ating kasalanan. So that is why ang Panginoong Kristo ang ipinadala para sa ating katubusan. Kasi walang maaring makasasapat na handog sa ating kasalanan. Sabi dito sa Psalm 49, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Kaano man ang halagang hawak, niya ay hindi sapat. Ayan, mga kapatid. So, palipabiyaw lang yung actually ang gospel ngayon is kung basa din natin yung Matthew 16:13 to 20, si Simon na tinawag later na anak ni Jonah or Bar Jonah. Yan. So sa termino pala nila pag sinabing Bar Jonah, anak ni Jonah. Dito naman Bartimeo, anak ni Timeo. So parang ang pangalan nila noon nakatas lagi sa kanilang mga magulang. So si Bartimeo, isa siyang bulag, pero kung makikita natin na si Bartimeo ay, though he is physically blind, mako-consider natin si Bartimeo that he is spiritually not blind. Mga kapatid. Bakit? Kasi bagamat bulag siya, yet alam niya at kilala niya na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. Ay itong statement, kaya siya pinapatahimik, mga kapatid. Kasi alam naman Hudyo na ang Mesiyas or ang tagapagligtas ay magmumula sa angkan ni Haring David. Sinasabi yan dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14 ay sinasabi dito,
yung prophecy about sa Panginoong Kristo na siya ay magmumula sa angkan ni David. Diba? Actually, binanggit na yan doon sa Genesis chapter 49, verse 7 to the following verses, yung prophecy ni Jacob sa kanyang mga anak nung nagpatong siya ng kamay ng blessing sa mga anak niya sa 12 tribes. Ngayon, makikita na yung prophecy doon about kay Judah. Try nyo basahin nyo yung Genesis 49, yung blessing kay Judah, blessing sa mga anak niya. Pagdating kay Judah, kakaiba yung blessing. At makikita natin na doon pa lang, try to imagine, doon pa lang binanggit na yung about sa asno, at binanggit yung leon, and then binanggit din ang about sa leon doon sa Revelation, na ito'y tumutukoy sa the Lion of the tribe of Judah. And this is Revelation, kinonfirm yung prophecy ni Jacob sa kanyang mga anak doon sa Genesis chapter 49. Then kinonfirm ito doon sa book of Revelation that Jesus is the Lion in the tribe of Judah. Yan. Okay, pero ang prophecy kasi na magmumula, then Judah, diyan nagmula ang angkan ni David. And then dito sa 2 Samuel chapter 7, verse 13 to 14, sabi dito, ito'y ang kausap dito si King David. Kung babasahin natin ito mga kapatid, it seems it is referred to Solomon, King Solomon. Pero makita natin na napakalinaw na it was not Solomon na ang tinutukoy ng Panginoon. Sabi dito sa 2 Samuel chapter 7, verse 13. Si David dito ang kausap. Ang pinadalhan ng at ang nagpadala ng kanyang mensahe sa kanya ay si Propeta Nathan. Sabi dito sa Genesis, 2 Samuel chapter 7, verse 8. Basahin natin. Sabihin mo rin sa lingkod kung si David ang salitang ito ni Yahweh. Inialis kita sa pagpapastol sa mga ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagampala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Verse 12 mga kapatid, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. It seems Solomon ang pinag-uusapan dito, pero kung intindihin natin, may maintindihan natin. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula, ayan mga kapatid, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Take note. At mula sa kanya magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Forever. So, titingnan natin, hindi ito natupad kay Solomon or isa sa mga anak ni Solomon. Kasi kung balikan natin yung kasaysayan ni Solomon, yung anak niya, after the death of Solomon, because sa pagkakasala ni Solomon, ay nag-divide ang kingdom of Israel. Diba?
na-divide ang kingdom ni Israel. Ang northern tribes napunta kay Jeroboam. Then ang southern tribe is yung Judah at saka Benjamin ang napunta doon sa southern kingdom. So hindi si Solomon ang naging katuparan ng prophecy na ito. Sa pakilalikan natin siya magtatayo sa akin ng templo para sa akin. Si Solomon nagtayo siya ng templo. Pero ang Panginoon Jesucristo nagtayo din ng templo, di ba? Sabi doon sa Matthew 16, "Upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it." Then sinabi dito ng prophecy, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman, forever, walang katapusan. Hindi siya mapapalitan, hindi siya maalinhan. So yung paghahari walang putol, hindi siya matalikod, hindi siya masisira, hindi siya mawawasak, kasi magpakailanman nga So kung sinabi mo na wasak ang kingdom, hindi sinasabi mo na natigil, naputol, natalikod kasi nawasak. Pero hindi siya nawasak kasi magpakailanman nga. Na fulfillment din, parallel din yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Ilang beses ito inulit, mga kapatid. Kikilanin ko siyang anak, at na may maging ama niya, parusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama na nagkakasalang anak. Ngunit, verse 15, okay, so yun, kikilalanin ko siyang anak. Itong verse 13, ito na mismo, mga kapatid. So, from King David, in-expect, alam ng mga Hudyo na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David, mga kapatid. So, here comes nang dumaan ng Panginoong Jesucristo, and then many others pala, mga kapatid, many other prophecy na sa book of Jeremiah, na ibinanggit din doon na a shoot from David, dinanggit din doon, inulit. Pero dito pa lang kasi makita natin, dito pa lang sa 2 Samuel chapter 7 verse 13, isa pong napakalinaw na prophecy na ang Panginoong Jesucristo or ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. And ito si Bartimeo, na anak ni Timeo, yung nga Bartimeo. Mark chapter 10, 12. Okay, balikan natin muna. Kaya nang dumaan ang Panginoon Jesucristo, pinapatahimik siya ng mga tao. Actually, yung mga nagpapatahimik sa kanya, yung mga eskriba, mga pariseo. Kasi alam nila, mga kapatid, isang nakakatakot na statement ito. Isang nakakatakot na declaration. At makikita natin na hindi sinaway ng Panginoong Jesucristo si Bartimeo. Because he is ang magtawag sa Panginoong Jesucristo na anak ng David, ibig sabihin, kinikilala niya na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas, ang hinirang para maging tagapagligtas ng kanyang bayan. Alam naman natin na ang konsepto or ang kanilang paradigm sa pagiging tagapagligtas is from their enemy, sa kanilang kaaway, kasi during those times, they were under the rule of the Roman Empire, mga kapatid. So once na tinawag mo ang Panginoon Jesucristo na anak ni David, ibig sabihin, he is the successor of the king. Isang nakakatakot na statement for them, kaya pinapatahimik siya. Di ba? Noong pumasok sa Jerusalem, tinawag din siya ng Usana sa anak ni David. Mabuhay ang
ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Yan, babasahin yan pagdating ng actually nung Holy Week, bago ang Holy Week sa Palaspas. Nakakatakot yun kasi unang-una, ibig sabihin, pag may kinikilala sila na tinawag mo na anak ni David, ibig sabihin, dumating na yung Mesiyas na magre-restore sa kaharian ni David. Hindi, ang labas nun sa mga Romano is, sedition ito, rebellion ito. Kasi may kinikilala na silang hari. Whereas, meron silang existing na hari. Si Herodes, di ba? They are under the rule of the Roman Empire. Pero makita ba natin na sinaway ng Panginoong Jesucristo si Bartimeo? Okay. So, sinasabi ko nga sa inyo, bagamat si Bartimeo ay bulag physically, but spiritually, he is not. Kasi bear mo, though he is blind, hindi niya nakita ang Panginoong Jesucristo, yet ginamit niya ang kanyang tenga at sa pamagitan ng kanyang pakikinig sa mga naririnig niya ng mga bali-balita tungkol sa Panginoong Jesucristo ay sinampalatayanan ni Bartimeo. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17 ay ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, sigurado, natural, nasa daanan ka, pulubi ka, araw-araw kang namamalimos, yung mga bali-balita, yung mga dumaraan ng mga tao sa kanya ay ginamit talaga ni Bartimeo yung kanyang tenga. Nag-eavesdropping siya siguro habang may mga nagkukwentuhan na dumadaan sa kalsada ay pinapakinggan ni Bartimeo yung mga bali-balita. O baka nagmamarites din siya, nagtatanong-tanong siya. Or kinikwento sa kanya ng mga kaibigan niya. So, Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun yung ginamit ni sa Bartimeo. Hindi niya ginamit yung mata niya, but he used his eyes of faith. Kaya nga sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Kasi ang faith is nagmumula sa pakikinig. Hindi siya nakikita. Di ba? So, di ba? Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Kasi ang pakikinig ayon sa Romans 10:17 ay ang result ng pakikinig is pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Romans chapter 10 verse 17. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. At kinukumpirma or sinasang-ayunan ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay sa Tagalog. Yun yung sa English kasi sa King James Version eh. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So you see, ang tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. So you see, si Bartimeo, bagamat hindi niya nakita ang Panginoon Jesucristo, yet ginamit niya yung sense of hearing niya, and because of that, ay pinaniwalaan niya na ang Panginoon Jesucristo ay ang anak ni David or ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At kung babasahin natin yung Messianic prophecy sa aklat ni Propeta Isaias, makikita natin doon na ang
na sa pagdating ng Mesiyas ay lalakad ang lumpo, makakita ang bulag. Diba? Kaya nga kakantahin yan sa darating na Advent season, balang araw balang araw uliliwanag ang mga mata ng bulag. Kalimutan ko yung kanta. Kantahin, marinig natin yan sa darating na Advento. Yun yung messianic prophecy sa aklat ni Propeta Isaias. Try to explore na lang. I-confirm nyo. Yan yung mga ganun, mga kapatid. Kung masipag tayo mag-aaral, pag binanggit ko, bagamat hindi ko man, kasi minsan nagiging tamad tayo, na gusto natin i-verse by verse. Try to find it yourself. Kasi kung minsan nagiging tamad tayo, nagiging spoon feeding tayo. Sa Messianic prophecy na ang mga bulag makakita, mga pilay makakalakad. So nung marinig ni Bartimeo ang pagdaan ng Panginoon sa Kristo, talagang sumigaw siya. Jesus, anak ni David. Jesus, anak ni David. Sabi ko sa inyo, nakakatakot nga na statement yun. Kaya pinatahimik sila. So, tinawag ng Panginoong Jesucristo si Bartimeo, ano ang nais mo? Pero alam niyo ba mga kapatid? Prior lumapit, sabi niya, sige, tawagin niyo siya. Mark chapter 12. Pero mga kapatid, take note prior lumapit si Bartimeo sa Panginoong Jesucristo, ay iwinaksi niya yung kanyang balabal. Kasi ang usually ang mga balabal ng mga Hudyo ay mahaba. Yan sometimes yung nagpapabagal sa iyo sa paglalakad mo sapagkat yung balabal nila ay mahaba niyan. May tendency na masalawid ka at matumba. So, ang ginawa ni Bartimeo ay iwinaksi niya yun. At lumapit siya sa Panginoon. Of course, di ba, inakay siya pupunta sa Panginoon. Ibig sabihin, as we approach the Lord, ano ba yung mga bagay na nakakasagabal sa atin na dapat nating iwaksi? Sa ating paglapit sa Panginoon, ano ba yung mga bagay na sumasagabal sa atin na dapat nating iwaksi, mga kapatid? Diba? Maybe, mga bisyo natin, mga kasalanan natin. Mga bisyo, kasalanan, mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon, yung mga superstitious belief natin, mga pamahiin natin, mga kung ano-ano, mga belief which is not of God, yun yung dapat nating iwaksi bago tulayo lumapit sa Panginoon. So, Jesus is not a respecter of person. Kasi si Bartimeo, isa siyang bulag. Alam niyo ba sa kultura ng mga Hudyo, na kapag bulag ka, para bagang ang tingin nila sa iyo ay sakang isinumpa. Yun yung tingin nila sa iyo. Diba? Sa ating kapanahunan naman, kapag ikaw ay makasalanan, ay ang sama din ang tingin sa iyo ng mga tao. Parang iba din ang tingin ng tao sa iyo. Do ngayon, para bagang ang kasalanan din ngayon, ay parang ninonormalize na lang din. Ninonormalize na lang. Pero ano ba yung nakakasagabal sa atin sa paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? So, bago tayo lumapit sa Panginoon, iwaksi natin yung nakakasagabal sa atin sa paglapit sa Panginoon. Then, tinanong siya ng Panginoon, ano ang ibig? Alam naman ng Panginoon na gusto niyang, ang gusto ni Bartimeo is makakita. Pero tinanong siya ng Panginoon. So, ganun din mga kapatid, na kung gusto natin mapatatag ang ating pananampalataya, katulad ni Bartimeo, ay kinakailangan natin na makinig at makinig na salita ng Diyos.
Of course, diyan din natin makikita na ang Romans chapter 10:17 kasi noon ay hindi pa naman talaga, wala pa namang limbag ng mga aklat na katulad ng kapanahunan natin ngayon na meron na tayong mababasa. So of course, ang pagbabasa din ng salita ng Diyos ay magdudulot din sa atin ng pananampalataya. Kasi yung sinulat ni San Pablo yan sa mga taga-Roma ay wala pang nainimbag na mga Biblia na katulad natin ngayon. So if we want our faith to grow is na kailangan tayong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa ng salita ng Diyos. At sa ating paglapit sa Panginoon ay huwag tayong manghinawa kung sino ka man, ano mang pagkatao ka. God is not a respecter of person. Sabi nga, di ba sinasabi niya nga doon sa Matthew 11:28, di ba, halik kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyo mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyong aking pamatok sapagkat ang aking pamatok ay magaan at maginhawa. Sabi ng Panginoon, di ba? Matthew chapter 11:28. At kahit anumang mga kasalanan tayo, ay handa niyang patawarin ito sa atin. Yung sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 11, Isaiah chapter 1 verse 18, at saka 1 John 1:9. Yes. About sa purgatory. Okay. So, other subjects na yan, rootless, maybe next time kung lulubin ako yan. Pero kung gusto mo kung you're not Catholic or a Catholic, isa-suggest ko na lang sa iyo to research ang Catholic answer. Halimbawa, purgatory, Catholic answer. Marami pa mga available resources about that topic. So, ang topic natin ngayon na binibigyang tiin na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas at si Bartimeo na nagkaroon siya ng kanyang pananampalataya because of his pakikinig. Amen. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat. And I have to serve magsiserve ako ngayong umaga. So, shalom, that is by now, and may God continue to bless us and keep us safe and sound. Maybe see you on my live later sa Banal na Misa, mga kapatid. Okay? May God bless us all, mga kapatid. Shalom.